بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا إمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, pag-uusapan po natin sa oras na ito ang tinatawag nating at-taqwim al-hijri o Islamic calendar. Marami ang nakakaalam na ang Islamic calendar ay nagsimula sa panahon ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ngunit mga kapatid sa Islam, mayroon tayong dapat or dagdag or mayroon pa tayong mga dapat malaman tungkol sa Islamic calendar natin. Opo mga kapatid. Dapat nating malaman ito. Bakit? Ito ay kabilang sa ating relihiyon. Ito ay kabilang sa ating relihiyon. Babasahin po natin itong isinulat ni Dr. Raghib As-Sirhani hafidahullah. Opo. At-Taqwim al-Hijri. Sabi niya, laqad bayyana Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam at-tanzili al-hakim anna al-ahillata wash-shamsa wal-qamara mawaqitu lin-nas. Ipinaliwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na kasulatan, ang Quran, na ang ahilla, yung crescent, ang buwan, at ang araw, mawaqit lin-nas. Ang crescent, mga kapatid sa Islam, dito natin nalalaman kung mayroon na bang bagong buwan. Ibig sabihin, natapos na ang isang buwan at papasok na ang panibagong buwan. Sa araw naman mga kapatid sa Islam, dito natin nalalaman at nabibilang kung ilang araw ang isang buwan. Opo. Sa araw at sa gabi, nalalaman natin ang pagpapalit-palit nito, nabibilang natin kung ilang araw na ang ating buwan. Opo. Kasi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi na ang buwan ay 19 at 20 o di kaya ay 80. Opo mga kapatid sa Islam. Kaya naman, dahil sa buwan, sa araw at sa crescent, nalalaman ng mga tao ang panahon. Muwaqit linnas. Nalalaman ng mga tao ang panahon. Opo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Baqarah, aya 197, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Ashhurun ma'lumat. Ang Hajj ay mga kilalang kilalang mga buwan. Opo. Dahil sa Islam, hindi lamang Dhul-Hijjah ang buwan ng Hajj. At mayroon pang iba. Opo mga kapatid sa Islam. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi ja'ala asy-syamsa diya'a. Siya ang naglikha sa araw na ito ay mayroong sinag. Mayroong sinag. Wal qamara nura, at sa buwan na mayroong liwanag. Wa qaddarahu manazila, at kanya itong binigyan ng tinatawag na takdir, limitasyon. Opo, lita'lamu adada as-sinina wal hisab, upang inyong malaman ang bilang ng mga taon at inyong itong mahisab, makwenta. Opo mga kapatid sa Islam. Dahil dito mga kapatid sa Islam, wabidhuhuri al-hajati ila taqwimi bada'a wad'ihi wal amalu fi asri al-khilafati ar-rashida fi ahdi al-khalifati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, haythu ja'ala ibtida' at-tarikh al-islami min sanatil hijri. Opo mga kapatid sa Islam. So, dahil sa pangangailangan ng mga tao ng hijri kalendar o ng kalendar, opo, dahil sa pangangailangan ng mga tao sa kalendar, ito ay nagsimula sa panahon ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, opo, at kanila itong ibinasi sa paghijrah. Ang unang taon ay ibinasi sa taon ng paghijrah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo po mga kapatid sa Islam, maraming kaganapan sa Islam na pwedeng doon ibasi
ang taon. Ngunit subhanallah, si Umar ibn al-Khattab ay may tawfiq mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga sahaba na kanyang naging na kapanayam, musyawara, ay tinawfiqan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kanilang napili at napagkaisahan ang hijra ni Propeta Muhammad na doon ibase ang unang taon sa ating kalendaryo. Opo mga kapatid sa Islam. May mga sahabang nagsabi na ibase natin sa pagbi'tha, sa araw ng bi'tha ni Propeta Muhammad. Ibig sabihin, kung kailan hinirang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na propeta. Sabi naman ng iba hindi. Sa Amul Fath, sa pagkunkir sa Makkah natin ibase. At may mga nagsasabi pang sa kamatayan ni Propeta. Ngunit subhanallah, wala doon, wala dito, bagkus naroroon sa hijrah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, at ito ang nakakainam sa lahat mga kapatid sa Islam. Opo. So, pinili nila ang hijrah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kanilang pagbasihan sa unang taon ng kalendaryo. At tinawag itong Taqwim al-Hijri, hijrah kalendar. Ngunit, bago ang hijrah kalendar mga kapatid sa Islam, ano ba ang pinagbabasihan ng mga tao sa kanilang taon? Bago nagkaroon ng hijrah kalendar sa panahon ni Umar ibn al-Khattab, ano ang binabasihan ng mga tao sa kanilang panahon? Ang binabasihan ng mga tao sa kanilang panahon, sa panahon ni Adam alayhi salam, mula sa kanyang pagbaba, mula sa langit dito sa lupa, hanggang sa pagdami ng kanyang mga anak. Opo, mga kapatid sa Islam. And then, sabi niya dito, and then, noong dumating si Nuh alayhi salam, nung dumating si Nuh, mula hanggang sa tawag dito, yung tinatawag nilang pag-akyat or paglaki ng tubig, no? Pagkatapos ng paglaki ng tubig, ang mga tao pagkatapos nino ay binabase nila ang taon nila doon sa tufan, yung dilubyong nangyari sa panahon ni Nuh alayhi salam. Opo mga kapatid sa Islam. And then nung hanggang sa panahon ni Ibrahim po yun. Hanggang sa panahon ni Ibrahim alayhi salam. Nung dumami na ang anak ni Ismail alayhi salam, iftaraku. Nagkaroon sila ng kanya-kanya. Opo. Sabi niya dito, iftaraku, ang banon, ang mga anak ni Ishaq, bumabase sila doon sa apoy na isinunog kay Abraham alayhi salam. Tingnan niyo po, yung taon nila, ibinabase nila doon sa apoy na isinunog kay Propeta Abraham. Hanggang sa pagdating ni Yusuf alayhi salam sa Egypt. Opo. And then, min mab'athi Yusuf ila mab'athi Musa. Mula sa paghirang kay Propeta Yusuf hanggang sa paghirang kay Propeta Musa. Doon sila nakabase. And then, min mab'athi Isa ila mab'athi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa paghirang kay Isa hanggang sa paghirang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then, opo, sabi niya, wa ala jami'i ikhwanihi al-anbiya alayhimus salatu wassalam. Wa kanat al-arabu qabla al-islam, ang mga Arab naman bago pa ang Islam, yung Arab sa Makkah, bago pa ang Islam, binabase nila ang kanilang taon sa mga pangyayari sa mga taon. Opo. Katulad na lamang ng Amul Fujjar, di ba? Amul Fujjar. Katulad na lamang ng tinatawag nila na Binaul Kaaba. Ang taon na ito ay taon na nung kanilang itinayo ulit ang Kaaba or inayos yung Kaaba. At taon ng tinatawag na Amul Huzun. Yung taon ng kalungkutan dahil namatay ang asawa ng Rasulullah at ang tiyuhin ng Rasulullah. At Amul Wida, taon ng pagwida, yung pamamaalam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At meron pang tinatawag nilang Amur Ramada. Hanggang ito ay nagpatuloy hanggang sa panahon ni Umar ibn al-Khattab. At sa panahon ni Umar ibn al-Khattab, ito ay naputol dahil inipon ni Umar ibn al-Khattab ang mga tao nang sa ganun ay magkaroon tayo ng Taqwim al-Hijri, mga kapatid sa Islam. Yun po yung mga taon noong unang, doon po nakabase ang mga taon bago pa ang Islam sa Makkah. Opo mga kapatid sa Islam. Okay. So nalaman natin ngayon na
si Umar ibn al-Khattab ang kauna-unahang khalifa. Hindi si Abu Bakar, bagkus si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ang kauna-unahang khalifa na naglagay ng Islamic calendar or Hijri calendar, mga kapatid sa Islam. Ngayon, isusunod natin mga kapatid sa Islam kung anong buwan magsisimula ang Hijri calendar. Opo. Nagkaisa na sila na ang hijra ni Propeta Muhammad doon ibase ang unang taon sa kalendaryo. Ngunit, anong buwan naman sila magsisimula? So, ang mga sahaba rin ay mayroon silang kanya-kanyang opinion. Ngunit, silang lahat ay nagkaisa sa opinion ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu na ang buwan o ang pinakaunang buwan na isisimula nila sa kanilang Hijri calendar ay ang buwan ng Muharram. Opo, ang buwan ng Muharram. May mga sahaba na nagsasabi na sisimulan natin sa Sha'ban. Mayroon din mga sahaba na nagsasabi na sisimulan natin sa Ramadan. Ngunit silang lahat ay nagkaisa at pumanig or mas nagustuhan nila yung opinion ni Uthman ibn Affan na ang kanilang babasihan or ang kanilang taon ay isisimula nila sa buwan ng Muharram. Bakit? Sabi ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, sabi ni Uthman radhiyallahu anhu, dahil sabi niya ang Muharram, una ito ang buwan na ipinangalan ni Allah sa kanyang o idinugtong ni Allah sa kanyang pangalan. Shahrullahi al-Muharram. At tinawag ito ni Propeta Muhammad na Shahrullah, buwan ni Allah. Pangalawa, sinimulan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang taon sa Muharram. Sinimulan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang taon sa Muharram. Pangatlo, sabi ni Uthman ibn Affan, dahil ang mga tao sila ay munsarif, nagsisialisan or nagsisiuwian pagkatapos nila magsagawa ng Hajj. Pagkatapos nila magsagawa ng Hajj, uuwi ang mga tao. Uuwi sa Yemen, uuwi sa Iraq, uuwi sa ganun. No? So sabi niya, Muharram ang pinakaunang buwan na ating iuuna sa ating Hijri calendar. At alhamdulillah mga kapatid sa Islam, naganap or nangyari at nabuo ang tinatawag na Hijri calendar. At ito ay sa pamumuno ni Umar ibn al-Khattab at sa musyawara ng mga sahaba na naiwan or buhay sa panahon ni Umar ibn al-Khattab. Mga kapatid sa Islam, ang paglagay nila ng Hijri calendar ay hindi mukhalif or hindi ito labag sa Islam. Hindi po ito labag sa Islam. Bakit? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi na pagkatapos ko, inyong sundin si Abu Bakar at si Umar. Iqtadu bihadaini rajulain, Abu Bakar wa Umar. Sundin ninyo ang dalawang lalaki na iyan pagkatapos ko, si Abu Bakar at si Umar. Sabi pa ng Propeta Muhammad, sabi niya, panghawakan ninyo ang sunna ko wa sunnatu khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin, at ang sunna ng mga khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Kaya ito mga kapatid sa Islam ay hindi labag sa ating relihiyong Islam. So ito po yung kwento tungkol sa Hijri calendar at bakit Muharram ang kanilang unang buwan na sinimula sa kanilang Hijri calendar. Maraming salamat po mga kapatid sa Islam. Kung nagustuhan niyo po ang aming video, i-click lamang po yung like at i-share sa inyong mga kaibigan at huwag kaligtaang i-subscribe ang aming YouTube channel pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.